Good morning, church! Good morning din po sa mga ating viewers via online. Hallelujah! Sige po, tayo po ay umayos at tumayo at ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagpupuri po sa ating Panginoong Hesus. Sabi nga po sa kanyang salita, sa John 4:24, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Amen? Amen. Let us pray. Let us pray. Hallelujah. Lord God, narito kami, Panginoon, sumasamba sa ngalan mo, Lord. At ikaw lamang, Panginoon, ang aming itataas sa umagang ito, Lord God. Sa iyo, Panginoon, ang lahat ng papuri, Panginoon. Maawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Woo! Hawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Malapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Po, huwag po tayong mahiyang iindak ang ating mga katawan. Isikaw na si Yahweh. Kapalay bumubuhos na Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh. Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh. Sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Magpapalay bumubuhos na. Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh. Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh. Ikaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari,
tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos, si Yahweh ang ating Diyos, si Yahweh ang ating Diyos. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 Yes, Lord, wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad. Wala kang katulad, lalala 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 kang katulad. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 oh,
Father God, patuloy kami, Panginoon, na lumalapit sa inyo ngayon, O Lord. At patuloy, Panginoon, naniniwala, O Lord, na sa pangalan mo, Panginoon, walang mahirap. Walang imposible, O Lord God, sa iyo. Hallelujah. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Minsan pa, awitan natin ang Panginoon. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, yes Lord, ni minsan ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap
sa'yo. Walang imposible. Walang imposible sa'yo. Yes, Lord. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Walang imposible. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo, Panginoon. Yes, Lord. Mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap. Walang mahirap. Walang mahirap sa'yo. Yes, Lord. We continue to praise you, Lord God. We want, Panginoon, itaas ang pangalan mo, Lord, dahil yun ang deserve mo, Panginoon. Hallelujah, Lord. Yes, God. Sa simula pa, ika'y naging tapat, at palagi pag-ibig mo'y sapat. Nung ikaw ay dumating, lumiwanag ang dilim. Iyong trono ay iniwan upang ako'y matagpuan. Tinatanggap kita, tinatanggap kita. Sa pangalan mo may kaligtasan. Sa pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus.
Sa simula pa, ika'y laging tapat at palaging pag-ibig mo'y sapat. Nung ikaw ay dumating, lumiwanag ang dilim. Iyong trono ay iniwan upang ako'y matagpuan. Tinatanggap kita, tinatanggap kita. Sa pangalan mo may kaligtasan. Sa pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo may kaligtasan. Sa pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Sabi po sa kanyang salita sa Roma 10:4, na kung buong puso niyong ihahayag sa iyong mga labi na ang Panginoong Hesukristo at buong puso kayong mananampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas kayo. Amen? Amen, Lord. Mga kapatid, kung buong puso yung tinatanggap ang Panginoong Hesus sa iyong puso, kung buong puso yun siya na pinili sa iyong buong puso, hindi ka na dapat mangamba. Dahil tayo ay anak ng Diyos. Yes, Lord. Come on, church. Kung siya'y tatanggapin mo at piliin, di ka na mangangamba. Ikaw ay anak ng Diyos. Kung siya'y tatanggapin mo at piliin, di ako mangangamba. Ako ay anak ng Diyos. Kung siya'y tatanggapin mo at piliin, di ako mangangamba. Come on, church. Ako ay anak ng Diyos. Kung siya'y tatanggapin natin at piliin, di tayo mangangamba. Tayo ay anak ng Diyos. Kung siya'y tatanggapin natin at piliin, di tayo mangangamba. Tayo ay anak ng Diyos. Sa pangalan mo may kaligtasan. Sa pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo may kaligtasan. Sa pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Kung siya'y
mo at piliin, di ka na mangangamba. Ikaw ay anak ng Diyos, kung siya'y tatanggapin mo at piliin, di ka na mangangamba. Ikaw ay anak ng Diyos, kung siya'y tatanggapin ko at piliin, di ako mangangamba. Ako ay anak ng Diyos, kung siya'y tatanggapin ko at piliin, di ako mangangamba. Ako ay anak ng Diyos, kung siya'y tatanggapin natin at piliin, di tayo mangangamba. Tayo ay anak ng Diyos, kung siya'y tatanggapin natin at piliin, di tayo mangangamba. Tayo ay anak ng Diyos. Yes, Father God. Truly, Panginoon, yung mga anak, Lord, salamat, Lord, dahil inari niyo kami, Panginoon. At tunay kami, Lord, nagpapasalamat, pagkat sa pangalan mo, Panginoon, may kalayaan. Sa pangalan mo, Lord, may kadakilaan. Sa pangalan mo, Panginoon, may kalayaan, Lord. Sa pangalan mo, may kapangyarihan, Lord Jesus. Yes, Lord. Sa pangalan mo, may kagalingan, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat sa pangalan mo, Panginoon. Oh, Jesus. Yes, Panginoon. Tunay at tunay nga, Lord, na sa pangalan mo, Panginoon, may kaligtasan. Sa pangalan mo, Lord, may kagalingan, Panginoon. Mapa-spiritual man, Lord, o physical, Panginoon. Sa pangalan mo lamang, Lord, may katagumpayan, Panginoon. Hallelujah, Lord. Yes, Father God. Lord, we continue, Panginoon, na nagpapasalamat sa inyo, Lord God. Sa pangalan mo, may kaligtasan. Come on, church. Ihahayag natin na sa pangalan ni Jesus, may kagalingan. Yes, Lord. Sa pangalan mo, may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, may kaligtasan. Sa pangalan mo, may kagalingan. Sa pangalan mo, may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Yes, sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, may kaligtasan. Sa pangalan mo, may kagalingan. Sa pangalan mo, may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, yes, God. Patuloy ka namin, Lord, na itataas sa umagang ito, Panginoon. Ngalan mo lamang, Lord, ang aming ihahayag. Hallelujah. Hallelujah.
Amen. Praise God. Praise the Lord. Good morning to everyone. Maging doon sa ating nanonood sa live streaming. Okay, magandang umaga. Praise the Lord. Ang tanong ko lang sa bawat isa, are you all happy today? You should be happy. Why? Because this is the day that the Lord has made for you and for us. Amen? Okay. Our service is normally in Taglish, meaning to say, more on Tagalog, but a little of English. So, you should bear with what I am saying. But it's not different. All of us will understand it because the Holy Spirit will allow us to understand the things that I'm saying, even if it is Tagalog. Praise God. Amen. So, gusto ko lang kamustahin ang bawat isa. Every family here, I would like to know what is the situation. Every family, every parents, every children, how are you? Are you still in good terms, family, parents, and children? Yes or no? Husband and wife? Praise the Lord. And children. Okay. Kaya ako tinatanong yan, kasi ang mensahe, the message of God for us today is about something about a family. And we must know that every family should live under God's authority. And the message of God is living under God's authority. And our passage is from Ephesians chapter 6, verses 1 to 4. So I would like to request everyone to stand in reading the Word of God, to give reverence in reading the Word of God. So praise the Lord. So in Ephesians chapter 6, verse 1 to 4, this is in New King James Version, what it says is that, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with you and you may live long on the earth. And you, fathers, do not provoke your children to wrath, but rather bring them up in the training and admonition of the Lord. Let's pray. Panginoon, maraming salamat for you have blessed the word, Father God. You have blessed your message today, O Father God. Marami pong salamat at patuloy na we ask wisdom from you, Lord God. And we pray for the hovering Holy Spirit in this place that will give guidance, directions, and that will allow us to understand the profoundness of your message. Lord God, we just thank you and once more return to you all the glory and honor, the mighty name of Jesus. And this we pray, amen and amen. Thank you very much. Pwede na po tayong makaupo. Amen. Kaya ito ang naging mensahe. This is why the message of God is living under God's authority. And I quoted it in Ephesians chapter 6, verse 1 to 4. Sapagkat, nakikita po natin ang kakaibang takbuhin ng bawat family sa kapanahunan natin ngayon. And I would like to quote this in 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 3. What it says is like this, but know this, that in the last days, perilous times will come, for men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, and the rest, it follows. But what is more important in this message
in relation to God's message today is that many today, especially children, are disobedient to parents. Marami po ngayon na mga anak ay nagiging disobedient sa kanilang mga magulang. Sana mas maganda kung maraming mga anak dito. But I praise the Lord because every one of us, nung tayo ay bata pa, we are in the process na kung saan tayo ay naging bata rin. Tayo ay naging children din. Every one of us. But now that we are adults, sometimes some of us become parents. At tandaan po natin, dahil tayo ay parents, magkakaroon tayo, may mga anak po tayo. Okay. But sabi dito, in the last days, praise the Lord, we are in the last days, brethren. Nasa huling sandali na po tayo ng ating pananampalataya dito sa mundong ito. At sabi dito, men will be lovers of themselves, lovers of money. Ito ay totoo. Sapagkat if we will assess our environment and in our country, and not only in our country but in other country, especially those influential people, they are lovers of money. They are doing things to profit, to have more and more money. They don't know that they cannot have that money if they are not here on earth. If they pass away, they cannot bring their money. And disobedient to parents. Pag ikaw ay disobedient sa iyong mga magulang, naturally, you are unloving, you are unforgiving. Sometimes, hindi ka naman slanderers. But sometimes, hindi ka rin naman brutal. But unloving, unforgiving, sometimes, yan ang nagmamanifest sa ibang mga anak. It manifests in some children. Yung pagiging disobedient sa mga magulang. Sapagkat believing children and parents are to walk under God's authority. Tandaan po natin, there are 3 institutions ordained by God. What is that institution? Family, church, and government. Okay. And these 3 is ruled by those people who are really influential. Sinasabi natin na sila po ang ruler. May mga ruler sa bawat institution na ito. Tulad halimbawa sa family. Okay, we will not go on with the church and government, but we will go on family. Sa family, who is the ruler inside the family? It will be the parents. The parents should rule the family. And the authority should be upon them. Ngunit, ito ang sinasabi ni Apostle Paul. Sabi ni Apostle Paul, wives, obey your husbands. Sinasabing ganon. But you are required to obey your husband as a husband, not as a master or not as a king. Hindi po dapat hari ang turing ng ating husband. Yung sinasabi ng mismo ng ng mga tatay, yung mga tatay sa pamilya, ako ang hari dito. I am the king. So every one of you must follow me. Sabi ng tatay. At sinasabi ng tatay na ang aking salita ay hindi pwedeng mabali sapagkat ako ang tatay dito. Minsan, yan ang naririnig natin na kadalasan lumalabas sa bibig ng ating mga ama. So, sabi ni Apostle Paul, children
obey your parents as a parents. Hindi not as a sovereign. Not as a sovereign people. Hindi queen, hindi sovereign, hindi makapangyarihan, hindi influential people, hindi powerful people. But, children, you must obey your parents as parents. Sapagkat, pag nagkaroon ng kaguluhan sa isang pamilya, ang sabi ng mga authorities, hindi natin dapat pakialaman yan. Problemang pamilya yan. Okay. But if there are crimes that are committed, doon lang kikilos ang authorities. But kung away lang sa loob ng pamilya, hindi pinakakialaman yan ng government. So, labas dyan ang government sa pamilya. So, sinasabi natin ito sapagkat napakahalaga na tayo ay makita natin ang kahalagaan ng relationship ng parents sa children. Sabi dito, not only for the day of poll, during the day of poll, hindi lamang mahalaga itong mensahe na ito. This is an important passage during the time of Apostle Paul. But even up to today, importante itong passage na ito. Because our generation is a generation of problem children and problem parents. And one of the major causes of the tension is the failure to heed the instructions of God's Word. Hindi na po nasusunod yung instructions ng ating Panginoon Diyos. Kaya, there is a problem in a family. Problem sa parents, problem sa children. Praise God. Ito po, tinatalakay po natin ito sapagkat kung titingnan po natin ang as we look to our society today, medyo nakikita ko there are many dysfunctions family. Marami po sa ating kapanahunan ngayon. So, children and parents are to walk under God's authority. Ito po ay kinakailangan masunod at kinakailangan po ang bawat members ng family ay mayroon pong Kristo sa kanilang puso. Kasi pag ganun po ang nangyari, there will be unity, there will be harmony, at maganda ang pagsasamahan sa isang pamilya. I don't think that you will be a successful parents kung ang ating mga anak ay hindi natin napalaki ng tama, lalong-lalo na sa salita ng ating Panginoon. So we will take up. Sabi dito, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ang ibig sabihin ng obey, in Greek is hupako, means to submit to comply with, to hearken, to heed, to follow the direction of guidance of some instructions. Sabi dito, children, obey your parents in the Lord. First, to obey means is to obey in the Lord. Okay. So sundan niyo po, kinakailangan we must obey in the Lord. Okay. When a parent guides and directs a child, the child is to obey the parents. But what about the problems that are so abominably evident in our society? Yung problems of parental abuse, the problems of physical abuse, the problems of sexual abuse. What about it? Paano po kung ito ang nangyayari? The parents are the one instigating this one. So, what will the children do? Are the children obliged to follow their parents? Ano po sa tingin nyo? When the parent is so devilishly wrong, may karapatan
ang anak na huwag sumunod sa magulang. Understand me? First, to obey means to obey in the Lord. Okay. Ano ang ibig sabihin ng the praise in the Lord? Means the least two things. At least two things. So, obeying in the Lord. Ang ibig sabihin nito, first, there is a limit to child's obedience. Mayroon pong limit ang pagsunod ng anak sa magulang. Lalong-lalo na, when a parent is not acting in the Lord and he is not to obey yung mga children. The Lord has nothing to do with the filth of unrighteousness and abuse of precious children. If a child can break away and free himself from such parental corruption, he has every right to be freed from his parents. Naunawaan po natin, kung halimbawa ang mga magulang ay wala sa ating Panginoon, and she or he is abusing his children, ang mga anak ay meron pong karapatan to be freed from his parents, himself from such parental corruption. Ito po, tingnan po natin. One of the most severe warnings by the Lord Jesus, yung sinasabi sa Mark chapter 9 verse 37. Sabi dito, whoever receives one of these little children in my name receives me, and whoever receives me receives not me, but him who sent me. So we can see here how important little children sa ating Panginoong Jesucristo. At sa Mark 9 verse 42, yung sumunod na mga verses, but whoever causes one of these little ones who believe in me to stumble, it would be better for him if a millstone were hung around his neck and he were thrown into the sea. Mabuti pa kung tayo ang nagiging reason ng pagiging stumble ng ating mga anak. Actually, hindi lamang ito preferred sa mga anak, to everyone, sa mga mananampalataya din. No? Mabuti pa na itali ang leeg natin sa millstone at tayo ay itapon sa dagat. Ibig sabihin, walang kwenta pala. At ibig sabihin, hindi katanggap-tanggap sa ating Panginoon kung tayo ang nagiging stumbling block sa ating mga anak. Kaya nga ito ang severe warning ni Apostle Paul sa mga mananampalataya noong unang panahon. The abusing parent had better heed, for one of the things that God will not tolerate, absolutely not tolerate, is the abuse of child. Abuse of child. We must proclaim the word of God. Children are to obey their parents, but they are to obey only if the parents' desire and instructions are in the Lord. Kapag ang ating mga magulang, yung instructions niya at yung kanyang mga paalala sa atin ay mga paalala na galing sa ating Panginoon. So napakahalaga sa atin na makita natin yung kahalagahan na sa isang pamilya, nandoon yung authority ng ating Panginoon Diyos. Nandoon ng ating Panginoon Diyos. So, yung unang-una sinasabi natin dito na there is a limit to the child's disobedience. At ang pangalawa na dapat natin makita dito, yung the praise in the Lord also tells why the child is to obey his parents, sapagkat if a children obey his parents, it pleases the Lord. And it is right, yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Sabi sa Colossians 3 verse 20, children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing to the Lord. Sapagkat natutuwa at isang magandang bagay sa ating Panginoon na nakikita niya na ang mga anak ay sumusunod sa mga magulang. Sabi ni Lehman Strauss,
He is a great preacher in America, points out that obedience is the first law of the universe. That the law of obedience regulates everything in the world. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat during the creation, sa salita lamang, nagkaroon ng obedience. Yung creation, sumunod doon sa sinasabi ng salita ng Panginoon Diyos. At doon, na-create ang lahat. The earth, the stars, the moons, and everything. Sapagkat ang obedience, even man himself tries to govern the world. Kahit na po tao, gusto niyang i-govern ang mundo sa pamamagitan ng obedience. And the law of obedience, he wants obedience in everything sa isang tao na gustong maging hari at maging gustong powerful. The point is simply this: the law of obedience is the very nature of things, at the very core of the universe and of man's life and behavior upon here on earth. Obey because it pleases the Lord and it is the right thing to do. Kahit nasa anong kapamaraanan man, tayo mga mananampalataya na, nandoon dapat ang ating pagsunod. Hindi lamang sa ating pamilya, pagsunod na kung saan tayo kumikilos sa gawain ng ating Panginoon. In the vineyard of the Lord, we must obey as Christian believers. Hindi po pwede yung i-reject natin, hindi natin i-accept kung ano man ang kinakailangan nating gawin, lalong-lalo na sa gawain ng Panginoon. Children are not told to obey parents because it pleases the parents, but because it pleases the Lord. Ito po, ang bagay na ginagawa natin para ma-please ang ating parents, actually, it pleases the Lord. When the child so knows the Lord, then obeying his parents will become an automatic response. Pag ang mga bata, kapag ang mga children ay mayroong Panginoong Jesucristo, automatic na sa kanila na dapat sumunod sa magulang. Pag-aaralan natin susunod yung mga bagay-bagay na dapat natin malaman. Mga children, mga bata. Okay. So, honor your father and mother, which is the first commandment with promise. Okay. What do you mean by honor? Honor, timao in Greek, means to esteem and value as precious, the Amplified New Testament, to show respect, reverence, kindness, courtesy, and obedience. At ito, dapat, na i-apply natin dapat sa ating mga magulang. Okay. So, it is speaking to us all, children, na mayroon pang mga parents sa kapanahunan natin ngayon. Okay. Sapagkat, on these days, tragically, nagkakaroon ng decreasing trait yung mga anak sa kanilang mga magulang. Okay. So, makikita po natin ngayon ang problema sa mga bata. Okay. Ano ang problema sa mga bata? Minsan, ang mga children, pinagsasabihan sila ng kanilang mga magulang, ngunit tatlong bagay ang response nila. Unang-una, they will hear those messages from their parents, pakikinggan nila, ngunit lalabas lang sa kanilang tenga. Pangalawa, pakikinggan nila ang salita ng kanilang mga parents, pero sasagot sila sa kanilang mga magulang. Sinasagot ang mga magulang. Sabi ng magulang, ang tigas-tigas ng ulo mo. Bakit mo ginawa yung ganito? Sabi niya, sumagot ka! Sumagot ka! Pag sasagot mo, huwag kang sasagot-sagot sa akin, ha? Huwag kang sasagot-sagot sa akin, ha? Oh. Alam mo, ako ang magulang mo. Okay. Pangatlo, ano ang response? What is the response of the children? Sometimes they grumble.
When the parents is telling something about the children, the things that he had done wrong, sometimes he kicked the trash can. Pak. Sinisipa ang basurahan. Buti na lang, wala silang alagang hayop. Baka pati halagang hayop nila ay mapagdiskitahan. Hindi, totoo ito. Itong tatlong bagay na ito. Kaya, napakahalaga na matutunan natin bilang mga mananampalatayang mga children, ang dapat nating kilos at dapat nating gawin bilang isang mananampalataya. So, sometimes the children speak disrespectfully, wala silang galang sa kanilang mga magulang, they dishonor their parents. Sometimes sa loob ng ng bahay 'yon, but then sometimes dahil sa alam nila na sa loob ng bahay hindi sila makatiis dahil the parents is always talking and talking and talking. So what the children is doing is that they go out. Ngunit paglabas nila, nandoon naman sila mapoprovoke na gumawa ng mga bagay-bagay na hindi kalugod-lugod. They are involved in crimes, in drugs, in alcohols, abuse of property, and so forth and so on. So, napakahalaga na dapat merong kaalaman ang ating mga magulang on how to discipline our children. So, dishonor of neglect, ignoring their needs. Sometimes may mga pangangailangan ng ating mga mga magulang na sometimes buti tayo ngayon, ang ating mga magulang ay hindi pa gaano elder, no? Pero minsan pag elder na 'yung mga magulang, wala parang binabaliwala na ng mga anak Hindi na nila nabibigyan ng time on how to honor and respect their parents. Pero the best thing that they can do is to please them, offer them something, offer them sometimes, minsan pag sumweldo yung mga anak sa trabaho ni pisong ni 5 duling hindi mabigyan yung mga magulang Bibigyan lang, magkano ibibigay? Barya-barya lang ibibigay sa magulang. Ano yun? Anong klase yun? Is it an honor sa ating mga magulang? Ni hindi man lang natin, we cannot give them a very, very good gift during her birthday. During his birthday, hindi natin sila mabigyan ng ano pa mga magagandang bagay. Good things that is pleasing para ang ating mga magulang ay matuwa sa atin. Hindi natin mabigyan ng gift. Hindi natin mabigyan ng cake man lang, ng pasulubong man lang. Pero pag namatay ang ating mga magulang, nandoon na saka tayo nag-o-offer ng mga bulaklak na mamahalin sa kanila. Ano yun? Nakakalungkot kung ganun ang mangyayari. Children forget how much their parents have done for them. Hindi naisip ng mga bata kung ano ang hirap na dinanas ng kanilang mga magulang. Sa kanilang mga magulang na nagtiis na by any means nagtrabaho para mabuhay ang kanilang mga anak. The parents are doing everything in their life so as to sustain their children by any means. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment. Which is the first commandment, and with promise that it may be well with you and you may live long on the earth. So, ang pagsunod natin sa ating mga magulang ay mayroon pong promise. Note, the promise made to children who honor their parents.
Ang sabi dito, doon sa ating binasa, honor your father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with you and you may live long on the earth. That it may be well with you and you may live long on the earth. Things will go well for the child. Ano ang ibig po sabihin nito? Ibig ba sabihin nito na kapag ang anak, they honor their parents, lahat ng bagay ay magiging maganda na para sa kanya? Hindi na siya makakaranas ng suffering? Hindi na siya makakaranas ng mga hardship sa buhay? No, hindi po totoo yun. Ang totoo nyon, sinasabi na things will go well for the child is that God means that He will be with the child, strengthen and take care of him so that he can walk through the trials of life victoriously. Ito po yung ibig sabihin yun, he may go well for the child. Ibig sabihin, sasamahan siya ng ating Panginoon Diyos at ang Panginoon Diyos ang magiging kalakasan niya upang sa lahat ng bagay na kanyang gagawin ay magkaroon siya ng katagumpayan sa buhay. The child is assured that he will live a long life on earth. Ang sinasabi, if the children honor their parents, they will live longer on earth. Hindi po ito yung long life na pansit. Long life na pansit. Ang sabi ng bata sa akin, yung akin tinuturuan, Brad, totoo ba na ang pansit nagpapahaba ng buhay? Okay. Sabi ko, hindi totoo yan. Ang pinakatotoo, what is the truth is that if you obey and you honor your parents, you will have a long life here on earth. Not eating long life pansit, yung sinasabing pansit. Hindi yung pagkain ng pansit ang magpapatagal ng buhay natin. If a child honestly obeys and honors his parents faithfully, really obeys and honors from the depth of his heart, God will give him a long life here on earth. Kung halimbawa tayo, mga anak tayo, children, okay, tayo ay talagang buong puso na tayo ay meron tayong paggalang sa ating mga magulang. We obey our parents with our whole heart. God will give us a long life here on earth. Kaya kung gusto nyong, if you want that your age will last for 60 or 70 years or 80 years, then you must honor your parents. Wag lang kayo maaksidente. Okay. Sabi dito, verse 4, and you fathers do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord. Provoke, in Greek is parorgizo, means to arouse to wrath or anger, to provoke to the point of utter exasperation and resentment. Amen. Significant po na kinakailangan malaman natin yung mga bagay-bagay that provoke the parents. The parents are not to provoke their children to wrath. 4 na bagay po. First, 4 things that will provoke a child. Failing to accept the fact that things do change. Sa ating mga anak po, meron silang sari-sariling paniniwala. Lalong-lalo na sa dispensation ng generation. Okay. Para maunawaan po natin yung dispensation ng generation, lalaktawan muna natin to. Time and generation change. Ito po yung generation sa ating kapanahunan, simula nung lost generation at hanggang sa generation beta.
Itong nakalagay dito sa kanan, these are the years that a person born. Okay. So, ba't kayo natatawa? Those who are in the silent generation, hindi pwedeng i-adapt ito ng millennials and Generation Z. Yung baby boomers, sino dito ang baby boomers? Born in 1946 to 1964. Okay. Yung mga nakagawian ng baby boomers, hindi natin pwedeng ipagawa, i-apply doon sa ating mga anak, lalong-lalo na they are millennials and Generation Z. Sige nga po, sabihin natin doon sa mga generation, doon sa baby boomers, sabihin nga po natin sa ating mga anak, o anak, ito ang isuot mong magpolo ka. Tapos yung polo mo, ang haba-haba ng kwelyo, ang tulis-tulis, pag no? Pag yung Papayag ba yung anak natin? Sabagay, this is according to the changes in the culture, in the trades, in the historical events na nangyayari every year habang nagpapalit-palit ang mga generation. Kaya, yung millennials and Generation Z, hindi pwedeng i-adapt ang mga bagay-bagay na nakagawian ng baby boomers. Dapat maunawaan natin na ang mga anak natin sa kapanahunan ngayon ay may sarili ng dapat na nakagawian, kultura o traits na hindi labag sa ating Panginoon Diyos. Kaya napakahirap kung halimbawa ayaw natin i-accept na ang mga bagay-bagay ay nagbabago, that parents need to be alert to the changes between generations and allow the child to be part of his own generation instead of trying to conform the child to the parents' childhood generation. Mahirap po. So, one thing more that is important is that kinakailangan po ma-provoke ang ating mga anak hindi po sa mga bagay-bagay that is not in accordance sa ating Panginoon. If the changes, there are rebellion, there are immorality and injustice, hindi po ito dapat ang maging kasanayan at dapat maging impact sa ating mga anak, itong mga bagay nito. Because these things are abominable sa ating Panginoon Diyos. Pero yung ibang mga bagay, yung ating sinusuot, yung ating, yung baby boomers, pag pinagsabihan ng kanilang mga anak, huwag kayong gagamit ng gadget anong feeling nyo? Do not use cellphone. Sabi ng ating mga parents na baby boomer, do not use cellphone. Cellphone is prohibited in this house. What will you feel? So hindi katanggap-tanggap po yun sa atin, no? Dahil ano pa man ang mangyari sa atin, sa kapanahunan ngayon, cellphone and gadgets are very important. Pag hindi mo pinagamit ng cellphone and gadget ang mga anak natin, we are depriving them of their freedom sa paggamit ng mga modern equipment sa kapanahunan natin ngayon. Sino ang papayag na huwag gumamit ng gadget? Amen. So, everyone, kahit na nga baby boomers, gumagamit ng gadget Kahit na yung baby boomers, paggamit lang sa gadget, pag ganun-ganun lang, okay na sa kanila Okay. Minsan nga, pag may tumawag sa kanya, hindi alam kung saan pipindutin, saan ba pipindutin ko dito. So, another thing, over-controlling. Over-controlling. This is
disciplining and restricting a child too much will either suppress the growth of a child or stim him to react and rebel, causing the child to flee from the parents. Ito yung sobrang stricto natin, mga baby boomers, sa ating mga anak. Okay, yung bang sabihin natin, kinakailangan sa ganitong oras, nandito ka na sa loob ng tahanan. Lalong-lalo na sa mga babae. Okay. Kinakailangan, huwag kang malilate dito sa bahay. Ganitong oras, nandito ka na dapat. Okay. Pag hindi dumating, may parusa. Okay. Hindi kita bibigyan ng allowance mo. Okay. Sabi dito, the point is this, there must be a balance between family life and the child's community life. Dapat balansehin po natin ang pangangailangan ng ating mga anak. Balansehin natin yung mga dapat niyang gawin sa loob ng tahanan at dapat niyang gawin sa labas ng tahanan. Bigyan po natin ng freedom. Tandaan po natin, mga children, yung mga children ngayon, adult children, in the future, you will have family at kayo'y magkakaroon din ng children. So, we must act according to God's authority. Under controlling. Ito naman po yung ginagawa natin dahil sobrang mahal natin ang anak natin, binibaby natin siya. 10 taon na, he is already 10 years old and tayo ay sinusubuan pa natin siya pag kumakain. Mahal na mahal natin eh. Okay. Kung ano man ang gusto niya, binibigay natin. Okay. Lahat ginagawa natin, kahit na ipangutang natin, basta gusto ng ating mga anak, binibigay natin. We are pampering, we are cuddling, we are spoiling ang ating mga anak pag gano'n ang ating ginagawa. Parents indulge and pampers, give in to the child in order to escape responsibility for the child to keep. Sorry minsan ang nakakaugalian ng mga parents, bibigyan ng cellphone ng anak para tumahimik sa isang lugar para magawa niya ang lahat ng kanyang gagawin sa loob ng tahanan. O yan mag-cellphone ka muna dyan dahil marami pa akong aasikasuhin dito sa bahay. Sige lang, mag-cellphone ka lang na mag-cellphone. Okay. We are pampering our children and it is not good for our children to be pampered. Okay. Kaya nga't minsan ay sasabihin ng anak natin, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganon, gusto ko ng ano. Tapos, anak, wala tayong pera, hindi ko may bibigyan sa iyo. Ha? Hindi mo may bibigay? Mabuti pa hindi mo na ako pinanganak. Kung hindi mo may bibigay yung mga bagay na yan, buti pa hindi mo na ako pinanganak. Sama ng anak, no? Minsan sa sobrang mahal natin sa ating mga anak, lalong-lalo na pag may edad na at may sariling trabaho na, okay. At darating ang time na sila ay ikakasal, ayaw natin. Huwag muna anak, huwag ka munang magpakasal. Sapagkat kailangan ka pa namin dito sa tahanan. Okay. So, it is a means that we pamper our adult children. Okay. Ayaw natin silang bigyan ng kalayaan sa kanilang buhay. Sapagkat if a children is a believers of Christ, he knows very well what is right and what is wrong. Even inside the family, inside the home, and especially outside the home, in his job, in his dealing with other friends and other people. Isa pang bagay, living an inconsistent life. Ito ang kadalasan nangyayari sa ating bansa. Okay. Pag halimbawa, kung papaano nabubuhay ang parents,
ganon din ang nakikita ng kanilang mga anak. Yun din ang mga gagawin ng kanilang mga anak. What you sow, you reap. Pag nagpakita ka ng hindi maganda sa inyong anak, yung ating mga anak, ganon din ang gagawin. So, ano ang dapat natin ibigay na halimbawa sa ating mga anak? Okay. Kahit na po tayo ay mahirap, kahit na tayo ay walang sariling kabuhayan, pwede natin palakihin ang ating mga anak ng mayroon dignity, ng mayroong honor. Gawa lang tayo ng kabutihan as the Lord God Himself sustain us, kinakailangan ito ang dapat nakikita sa atin ng ating mga anak. Failing to accept the fact that things do change, over-controlling, under-controlling, and living an inconsistent life, ito po ang magpo-provoke sa ating child ng galit. And this is the time and generation change. Dapat po natin malaman, wala naman po dito sa ating generation beta, no? Amen. Okay, so Generation Alpha, maaring yung mga nasa taas, mga children. Generation Z, I don't know kung sino sa atin dito ang pinanganak ng 1997 to 2012. But then, these are all the generations na dapat po natin maunawaan. Sabi dito, but bring them up in the training and admonition of the Lord's word, the authority to be the guide for Christian parents in rearing their child. Yung training or nurture, ang ibig sabihin nito, paideia, means the whole training and education of children, the cultivation of mind and morals, reproof and punishment, correcting mistakes, and curbing the passions of the increased virtue. Ang ibig sabihin ng admonition, nautesia, means counsel, exhortation, correction. Doon lang sa salita na ito, naunawaan na po natin kung ano ang ibig sabihin nito. Training or nurturing and admonition. Okay. Kinakailangan po ang magiging upbringing at magiging means of nurture at breeding sa mga anak ay walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon. Much more kung na-embed sa kanila ang ating Panginoong Hesukristo at naunawaan nila yung tinatawag na pagtanggap ng kaligtasan sa ating Panginoong Hesukristo. Salvation is the means para sa ating mga anak. Automatically, they will respond in honor and in obeying their parents. A parent is to bring up a child in the ways of the Lord, in the nurture and admonition of the Lord. Ang mga bagay-bagay, mabilisan lang. Things, the benefits in bringing in a child in the Lord are innumerable. Sabi dito, a child who is brought to Christ grows up learning love. Kinakailangan ang pag-ibig ang ating ma-embed sa ating mga anak. He is to love even those who do wrong to them. A child who is brought to Christ grows up learning power and triumph. Ipakita natin sa ating mga anak na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos, ang lahat ng bagay ay mayroong solusyon sa buhay natin. A child who is brought to Christ grows up learning hope and faith. Ito po yung isang bagay na dapat natin ma-embed din sa ating mga anak, yung pag-asa at pananampalataya. Sapagkat itong bagay na ito ang siyang magpapalawak ng perspective ng ating kaalaman, understanding dito sa mundong ito, na mayroon tayong pag-asa at mayroon tayong pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. A child who is brought to Christ grows up learning the truth of life and endurance. Ito ang dapat ma-embed natin sa ating mga anak, yung endurance, service, patience, yung kahalagahan ng pagiging masipag. Turuan natin ang kasipagan ng ating anak.
pag tayo po bilang parents, if we are a lazy parents, tandaan natin, we will breed up a lazy children. Ito po ang dapat natin maunawaan. We are to work and work diligently, making the greatest contribution we can bilang isang parents na mananampalataya. A child who is brought to Christ grows up learning trust and endurance. Life is full of temptation and pitfalls which can easily rob us of joy and destroy our lives and the fulfillment of our purposes. Lastly, a child who is brought to Christ grows up learning peace. Ang isang ang ating mga anak na ating pong tinuruan ng kapayapaan, he will breed peace in himself and peace, hindi peace siya, peace sa kanilang mga kaeskwela, kasama sa trabaho, at kung kanino paman. Laging nasa kanya ang tinatawag na kapayapaan. And lastly, for the conclusion, living a consistent life with Jesus Christ brings blessings to parents-children relationship, and worthy of submission under God's authority. So, I praise the Lord that kahit papaano, we as parents and children, believing parents and believing children, should submit under God's authority. At pag ito po ang mangyayari, tandaan po natin, we will be pleasing sa ating Panginoon Diyos. We will be pleasing hindi lamang sa ating mga magulang, lalong-lalo na sa ating Panginoon Diyos. And we will have more life here on earth. If we wanted to reach the age of 70, 80, 90, until 100, okay, let us honor our parents. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito. Patuloy po, Panginoon, na ikaw po ang nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin. Ang inyong salita, Panginoon, truly embed in our hearts, oh Father God, will really allow us to prosper here on earth, oh Father God. At ang mga bagay na ito na amin pong natutunan, Panginoon, patuloy pong maging consistent kami sa lahat ng mga bagay na ito. Lalong na, Panginoon, yung aming pagsunod sa aming mga magulang. Lord God, help us, O Father God, that we may have a wise decision in everything, O Lord God. Even the parents, even the children, O Father God. In everything, O Lord God, give us wisdom. And we pray, O Lord God, that your love will be embedded in our hearts, O Father God, that by the power of the Holy Spirit, we are guided and we are directed according to your will and purpose. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat tunay nga po ang inyong pagkilos sa buhay ng bawat isa. At sa ano pa mang pangangailangan ng bawat isa, every parents and children, I pray, O Father God, that everyone will be in good terms, O Lord God. Husband and wife will be united perfectly with their children, O Father God, na ang kanilang mga children ay tunay nga pong mayroong paggalang at pagsunod sa mga magulang. I pray, O Father God, all these things, O Father God, because you are the God Almighty, and nothing is difficult for you, O Lord God. If there are family problems, family dysfunctions, O Father God, I pray, O Father God, that you are the solution, and we are lifting, O Lord God, everything to you because we know that Jesus Christ is the answer. Maraming salamat, Panginoon. Sa inyo namin binabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat, at kadakilaan sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo, at ang lahat ay magsasabi ng Amen and Amen. Amen.